Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa pinaka-latest vlog ni Jojo Di Guzman. Isa sa pinakamatalinong vlogger natin ito. Kaya palagi akong nanonood sa kanya. Okay, na-attract ako sa kanyang title. Driver ng van sa biggest drug hole na katakas na. Yung bang si Ajalon, yung nahulian nung una 2 tons hanggang pinababa hanggang 1.4 tons na lang. So April 15 nahuli, ngayon wala na, tahimik na. April 23, 8 days, wala nang update eh. So nakakapagtaka. So ito ngayon, sabi ko, nakatakas na. So, very alarming kung nakatakas nga. So, pinanood ko yung vlog. Okay, pakinggan natin sandali. Napakagandang analysis ni Jojo Di Guzman. So, dadagdagan ko ang kanyang analysis mamaya. Pakinggan natin siya. Dito kayo i-connect na malaki din ang posibilidad na gano'n ang nangyari na itong si Ajalon ay either bata nila or kinuha nila as front. Okay? Like, ang gagawin nila nito, kaya natin sinasabi na tumakas. Okay? O kaya pwede rin tumakas o pinatakas. Dahil uunahan natin yung posibilidad na ibabalita nila. Bakit? Kasi, anong petsa na ngayon? Hahanapin ng taong bayan at ng media kung ano yung update dito sa drug bust na ito. Kasi ang sabi, doon sa pinakahuling interview, ditong kay Jean Fajardo, ang sabi niya ay, iniimbestigahan pa. At ayaw daw nila na makompromiso. Kaya hindi tipid din yung kanilang sagot. Doon sa sasakyan, doon sa driver, okay, kung sino yung mga possible na kasabwat. So pinaghahanap pa doon na hinahabol nila, tinitignan nila ang koneksyon doon sa yate, from the yate to sasakyan, from the other involved na sasakyan at mahanap daw nila yung mastermind. Pero anong petsa na ngayon? Wala pa, di ba? So tipid. So this is the reason why sinabi natin na tumakas. Kasi ang gagawin nila, kasi pinutol na nila yung connection eh. Pinutol nila yung connection. So may posibilidad, dahil wala silang may labas na mastermind, kasi baka sila din lang pala, okay? Wala silang may labas na mastermind, ano ang gagawin nila dito? Case unsolved. Paano mo gagawing unsolved yung case? Sige nga, paano? Yung nahuli nila, kasi hanggang ngayon walang connection na, wala silang makitang connection, wala silang makitang mastermind. So paano nila gagawing unsolved dito? May posibilidad na ibabalita nila na tumakas. Alright? Na tumakas itong si Ajalon at pinaghahanap ng batas. Okay. So, ulitin ko napaka forward looking itong si Jojo. Salamat Jojo. Believe ako sa iyo. Yung umpisa sa kanyang vlog, ganda yung connection niya. Sinimulan niya yung nangyari kay Percy Lapid. After a few days, mayroon ng mastermind kaagad. Yun na, tinutukoy na nila si DJ Bantag. Mabilis na natukoy mastermind. Ito, 8 days na mula nung nahuli, April 15, 23 na ngayon, wala pa rin na ituturong mastermind. Tapos biglang tumahimik. So, agree ako yung analysis ni Jojo na bakit biglang dumating ang Pangulo doon na wala pa, hindi pa na-determine kung ilang kilo lahat. Wala pa, dumating kaagad. Damage control, sabi ni Jojo. Para maputol na yung chain of custody. Kasi nandun ang Pangulo. So, duda na baka
kasamahan lang nila. Para bang Michael Sayurot. Alala nyo yung yung binulgar ni Maharlika na nahulian talaga ng ilang kilo na sebo. Talagang non-bailable. Nahuli na. Tapos pinalabas. Tapos kasama pa nila pala sa New York. Yun. So, baka nga, ito, duda lang, ni Jojo Di Guzman, ako, agree ako doon. Baka, another Michael Sayurot itong si Ajalon. So, tama, yung ganyan. Unahan na natin sila. Para hindi na nila tayo maluko. Kasi, it's a big possibility na kasi kung biggest hole yung pinakamalaking nahuli, dapat may follow up, may kagaya nung kay Mayo, 990 kilograms lang yun. After na nahuli, may follow up, may mga sumunod pang na raid. Ito wala. Nakakapagtaka na wala na lang. Biglang ang naputol biglang tumahimik. So, ako, ganito yung initial analysis ko pa noon is wala talagang drug bust operation. Hindi yung plinano. Yung si Ajalon, dala-dala niya, kumpiyansa. Kasi namamayagpag sila Hindi na sila takot. Binahi niya. Kumpiyansa na hindi siya mahuli. Natsambahan lang siya ng police checkpoint. So, tsamba lang yun. Minalas nakita yung droga. Dumating ka agad ang presidente. Di ba? Kaduda-duda yung presentation nila. Nakakatawa. Ang daming mga loopholes sa mga kwento nila. So, instead na maging accomplishment sana nila, lalong napasama. Kasi nga, ang isang anggulo niyan is parang scripted na accomplishment para may mabanggit na naman sa SONA. Kasi malapit na namang mag-SONA ang Pangulo. Gusto nilang ipagmalaki na pwede magkaroon ng drug war na bloodless. Ganon ang pinupuntirya. Kaya nung nagsalita ang Pangulo sa short press conference, pwede. Kaya nating masalantang droga na walang mamamatay. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. Kasi yung record ng PIDEA na sa media ngayon, hina-highlight sa mainstream media, from July 2022, mula nung umupo si PBBM hanggang December of 2023, halos ang namatay kakaunti. Kalimutan ko yung figures. Kaya lang kung i-compare nila sa namatay panahon ni PRRD, the same period, 18 months, lesser by 95%. Kakaunti. Halos 4,000 ang namatay sa drug war campaign ni PRRD, yung period na yon. Dito kay PBBM, parang 96 o 95. Ganun lang. Kaya, tapos, mas madami ang nahuling droga. So, pinapalabas na mas effective itong bloodless drug campaign ni PBBM. Ganon ang narrative. Kaya lang, ang tanong, kumusta on the ground? Sinubukan na ba nilang maglibot at makinig sa mga tao? Ako,
very concerned ako sa droga, kaya pag namamasyal ako, panahon ni PRRD, nung umupo na siya, pag punta ko sa iba't ibang lugar, tinatanong ko, "Oh, kumusta ang droga dito?" "Ay sir, wala na. Natakot ng mga drug pusher. Lumayas na. Takot sila." Ganun. Nung panahon ni PRRD, ah, ang dami kong positive feedbacks na natatanggap nga talagang ah, na minosan, na hindi naman totally eradicated, kaya lang laylo talaga dahil takot sila, nandun yung fear factor. Ngayon, yung mga lugar na pinapasyalan ko sa Mindanao ito, pag mamasyal ako, kahit hindi pa ako magtanong, magsumbong na yung mga tao, "Sir, wala na. Bumalik na ang kalakaran ng droga dito sa atin." Ganon ang on the ground. So, paano nila sabihin na mas effective yung kanilang ano? Kaya, sayang yung nasimulan na ano. Anyway, kanya-kanyang strategy ng mga presidente, but to me, nabudol ako. Nagkamali ako sa pagsuporta itong presidente na akala ko like father, like son. Bakit? Yung Marcos Sr., yung drug lord, panahon Marcos Sr., piniring squad niya. Tapos broadcasted, televised, worldwide. Ganon katindi ang Marcos Sr. So, panahon ng Marcos Sr., halos walang drug problem sa atin nung panahon niya. Akala ko itutuloy ng Marcos Jr. yung nasimulan ng tatay niya na ginawa ni PRRD, ngayon kabaliktaran. Kaya ang tanong, bakit sobrang bait ang presidente sa pagdating sa droga? Kayo na ang sumagot.